May isang kandidato na sobrang galing, honest, may integridad, maayos, mahusay, matino, pero walang pangalan, walang makinarya, walang pera. Ang kalaban niya, miyembro ng political family, may pagkakurap pa ng konti. Sa sitwasyon natin sa Pilipinas, 9 times out of 10 ang mananalo yung miyembro ng political family. Kasi gamit nila yung resources ng pamahalaan. Nangangampanya sila, hindi naman gamit, alam naman natin ang totoo, hindi naman nila gamit ang sarili nilang pera eh. Pag nakaupo na yan, ang gamit nila para mangampanya, resources ng taong bayan. Kailangan magsanib puwersa tayo, magsanib puwersa kayo para maisulong po natin ang isang batas, ang anti-political dynasty law. Eto na mga boss, kakapasok lang na balita. Grabe, Mayor Vico Soto, paiiyakin si VP Sara. Bawal na magpresidente si Duterte. Buong mundo ang nagulat. Base sa impormasyong kumakalat ngayon sa social media, nag-warning na si Mayor Vico Soto kung tatakbo si VP Sara Duterte sa pagka-presidente, mag-isip-isip na sila. Idedeklara na kasi ang anti-political dynasty law. Matik na hindi pwedeng tumakbo si VP Sara sa pagka-presidente. Damay buong pamilya. Pagbubulgar pa ni Mayor Vico Soto sa estilo ng magkakapatid at magkakaanak sa politika. Tumatakbo sila gamit ang pera ng gobyerno tapos wala silang ilalabas ni 5 sa kanilang bulsa. Kaya siguradong yung kandidatong walang pera sa pagka-presidente, malabong matalo si VP Sara. Kaya ayaw na magkakapatid at magkakapamilya sa anti-political dynasty law kasi unang-unang tatamaan ng pamilya ng mga Duterte, wala lahat silang takas. Kaya ito, sabay-sabay nating panoorin kung paano paiiyakin ni Mayor Vico Soto si Vice President Sara Duterte. Magugulat ang buong mundo, bawal na siyang magpresidente. Tara, panoorin natin to. So simulan po natin, of course, kay Mayor Vico. Maraming salamat po ulit, Madam Chair. 5 minuto lang pala meron. Naghanda po ako kasi ng unting mensahe. Tinime ko kanina, 2 hours and 45 minutes po ito. Sige, kahit Pero- 45 minutes na lang. Hindi, summarize ko po. Pero bago po ako magsimula, hingi lang po ako ng paumanhin sa bawat isa, at syempre sa ating chairperson na mga 10:15 kailangan ko pong umalis dahil may prior commitment po ako. Kaya ako lang naman po binabanggit kasi baka mamaya bigla akong umalis, akalain nyo nag-walk out ako. Kaya nililinaw ko lang po. Opo. Again, maraming salamat po at napag-uusapan na itong anti-political dynasty law. Pero sa tingin ko po, bago natin pag-usapan yung iba't ibang mga detalye nito, yung mga nabanggit po kanina na tanong, kailangan malinaw po sana sa bawat isa kung bakit ba natin sinusulong to. Ba't ba natin hinahangad na magkaroon ng isang anti-political dynasty law? Para sa akin po, hindi po ito tungkol sa kahit sinong individual o spesipikong pamilya. Hindi po ito laban sa isang pamilya, hindi po ito laban sa isang individual o sa isang politiko. Ang nilalabanan po natin dito, ang ayaw po natin dito, ay yung concentration ng kapangyarihan sa kamay ng iilan lamang. What we are against here is the concentration of power in the hands of a few political elite. Na alam po natin yan na ang nangyayari sa ating bansa. Pangalawa po, ang nilalabanan at inaayawan po natin dito ay ang paggamit ng resources ng taong bayan, the use of state resources, the use of taxpayers' money to perpetuate themselves in power. Ibig po sabihin, ginagamit ang makinarya ng pamahalaan para sa pangampanya nila, ginagamit ang pera ng taong bayan para hindi na sila maalis sa pwesto. So kung yun yung nilalabanan natin, ano naman yung gusto natin? Ano ba yung inaasam-asam natin para sa ating bayan? Ang gusto po natin, ang mga kabataan, ang gusto po natin, ang mga mahuhusay, ang gusto po natin, ang mamamayan na kwalipikado at may kayang mamuno ay siyang mabigyan ng pagkakataon. Our Constitution not only suggests, but our Constitution guarantees equal access to opportunities for public service. This is the constitutional guarantee that Congress has slept on for the last 40 years. Kaya ito po, sinusulong natin ng isang anti-political dynasty law. Gusto po natin na pag may magaling, pag may mahusay, ano man ang kanyang pangalan, ano man ang kanyang kakayahan in terms of
money, pondo, kahit wala siyang sapat na, kahit kulang yung resources, walang political machinery, hindi miyembro ng political family, ay magkaroon siya ng pinatayan ko na yung sarili ko ng mic. Wala pang 5 minutes. Walang na magkaroon ng pagkakataon. Kasi sa kasalukuyan po nating sitwasyon, opo, paminsan-minsan may mga magagaling na galing sa political family. Hindi naman po natin tinatanggi yun. Alam naman po natin, totoo yan. Pero, tingnan natin yung pangkabuuan. May isang kandidato na sobrang galing, honest, may integridad, maayos, mahusay, matino. Pero walang pangalan, walang makinarya, walang pera. Ang kalaban niya, miyembro ng political family na theoretical lang naman po ito, wala tayong pinatatamaan. Miyembro ng political family na let's say, wala masyadong kaalaman, wala masyadong karanasan, hindi marunong, hindi magaling, may pagkakurap pa ng konti. Sa sitwasyon natin sa Pilipinas, 9 times out of 10 ang mananalo yung miyembro ng political family. Bakit? Kasi gamit nila yung resources ng pamahalaan. Nangangampanya sila. Hindi naman gamit, alam naman natin ang totoo, hindi naman nila gamit ang sarili nilang pera eh. Pag nakaupo na yan, ang gamit nila para mangampanya, resources ng taong bayan. May iba pang lugar, makikita po natin ng mga instance ng karahasan. Papasok ang bago, walang koneksyon sa politika. Manganib ang buhay niya mismo. Sa maraming lugar sa Pilipinas, ganyan po ang sitwasyon. Kaya po kailangan natin ng isang batas to equal the playing field and to give us what the Constitution guarantees, the equal access to opportunities for public service. Yan po ang sinusulong natin, yan ang pinaglalaban natin pag pinag-uusapan natin ang isang anti-political dynasty law. And I hope that Congress now will really be serious, whether the upper house, the Senate, or the lower. Wait lang mga boss, kung nakaabot na kayo sa part ng video na to, baka gusto nyo munang mag-subscribe sa bago nating YouTube channel. Doon na kasi tayo mag-upload ng mga reaction videos. Nakapin sa comment section ang link. I-click nyo lang para makapag-subscribe. Pag nakapag-subscribe na kayo, i-comment nyo lang ang location nyo para ma-shoutout ko kayo pag nag-upload na tayo doon ng video. Tara, tuloy na natin to. House, sana po ay magtuloy-tuloy na. Pero alam din naman po natin ang totoo. Kailangan po ang mga mamamayan natin, ang mga mag-aaral, mga CSOs, kailangan magsanib puwersa tayo, magsanib puwersa kayo para maisulong po natin ang isang batas patungkol dito, ang anti-political dynasty law. Yun lamang po, Madam Chair, maraming salamat po. Maraming salamat din po, Mayor Vico. Ngayon naman po mga kasama, pakinggan natin mula sa Anti-Dynasty Network, ang co-convener niya, Kiko D. Magandang umaga po, Madam Chair. Magandang umaga po, Mayor Vico, na kasama ko rin po sa Anti-Dynasty Network, at magandang umaga po sa ating lahat. Siguro, dalawang punto lang po yung gusto ko pong pasukan ngayon po. No? So yung una, susugin ko lang po yung binanggit na rin ni Mayor Vico, ni Senator Risa, yung idea na yung pagbabawal sa anti-dynasty o ang pagbabawal sa dinastiya ay nakasaad sa ating saligang batas. No? At saka ako, for that reason alone, dapat natin yung gawin. Dapat yung gawin ng Kongreso. Pero hindi yun lang po yung dahilan, no? Kumbaga sa sobrang talino ng mga framers sa mga framers ng Constitution natin, na-anticipate nila yung nakitang yung nakitang malalang problema dito sa mga political dynasty dahil sa nakita ng mga pag-aaral sa economics, sa political science, sa iba't ibang mga disiplina, talagang may malinaw na epekto yung pagkakaroon ng political dynasty dito sa ekonomiya natin. Yung ibang mga probinsya, ibang mga distrito, municipality na pinamumunuan ng mga dynasts, nakikita natin na mas mababa ang development outcomes nila, nakikita natin na mas mababa ang economic activity nila. Yung isang paborito kong pag-aaral actually dahil kasama ko po sa UP Department of Political Science yung may akda, yung napansin din po niya ay na kapag and very, very precise po yung finding, no? So, ang napansin niya, kapag lumagpas ng 12 years ang isang pamilya sa Kamara, no? So, yung district representatives yung pinag-aralan niya, habang tumataas, pag nagsimula pa lang, habang tumataas, nagiging mas masipag
yung legislators dahil mas alam na nila yung kalakaran sa Kamara, mas kaya nilang isulong yung mga batas na gusto nilang ipaglaban. Pero after 12 years, a little after 12 years, bumabagal yun at bumababa yung productivity. Ano nangyayari sa 12 years? Kasi sa 9 years, matatapos yung term limit ng isang member of the House. Tapos after 3 years, manungkulan yung isang kamag-anak nila. Kumbaga, nabuo na nila yung dynasty, no? Na-establish na nila na meron silang kapit dito sa distrito. At dahil dyan, nakakampante na sila. Hindi na sila kailangan magsipag, no? So, I think for these reasons, both kasi nakikita natin yung economic outcome tsaka yung political effects ng pagkakaroon ng dynasty na masyadong nakakampante yung mga leaders natin. May sense talaga na magkaroon ng political dynasty. No? Para sa mga high school students po pala, sa mga nag-aaral ng algebra ngayon na kino-question niyo po kung bakit pinag-aaral niyo yung parabola na gano'n. Yun yung application nito. Parabola yung nakita natin na trend. Kaya very seryosohin niyo po pati yung math, hindi lang yung soksay. Pero siguro po, ang second point ko na lang po ay susugin po yung tatlong tanong ni Madam Chair tungkol sa ano dapat yung extent ng anti-political dynasty law. No? So una sa degree, para sa akin po at para sa Anti-Dynasty Network and para sa marami pong ibang nag-advocate sa mga konsultasyon po natin, dapat umabot po ito dito sa fourth degree of consanguinity. So again, hanggang pinsang buo yung ban dapat, no. At yung nung pinag-usapan namin kanina, ang reflection ko po dito member din naman ako ng isang political family, at least at political families. Ang nakikita natin kasi mas konti na yung magiging anak ng mga political families kung papansin nyo kumpara sa nakaraang generation, sa generation ko na millennial at sa Gen Z, mas konti kaming mga anak, no. At dahil dyan, nagiging mas malapit kami sa mga pinsan namin, di ba? Parang every Sunday nagkikita kami and ako, chine-cherish ko talaga yung mga experiences na yun. Pero ang reflection ko rin doon, yung turing ko sa pinsan ko, katumbas ng turing ng isang politiko sa kanyang kapatid nung previous generations po. So I think yung ganung closeness, bagamat maganda siya, no? Mabuti talaga na meron tayong pamilya na malapit sa isa't isa. Yung kinatatakutan natin na iisang pamilya lang o iisang angkan lang yung may hawak sa kapangyarihan sa isang distrito, sa isang probinsya, kumbaga, kailangan na yung fourth degree. Kung hindi siya kinailangan dati, ngayon at sa mga darating na taon, feeling ko mas kailangan yun kasi mas tight-knit yung mga pamilya ngayon, no? So una yung sa fourth degree. Pangalawa po yung sa successive or simultaneous. Yung successive medyo napag-usapan ko na nga po na kung tuloy-tuloy po yung kapit ng isang pamilya dito sa isang distrito o sa isang office, sa pagka-mayor, sa pagka-gobernador, parang nagiging kampante po yung mga politiko natin. Mas hindi sila mag-e-effort para sa taong bayan dahil sigurado na sila na hindi sila matatalo sa isang eleksyon, no? So tingin ko mahalagang aspeto yung ipagbawal yung sunod-sunod. Yung sabay-sabay naman, nabanggit na ng mga kasama ko sa Anti-Dynasty Network dati, sina Attorney Mikey, si Doc Melay Abaw, na nakikita natin ngayon yung masamang epekto ng sunod-sunod ng paghawat ng kapangyarihan, no? Yung kasi ang nakikita natin yung ang possibility kasi ay meron kang mayor na galing sa isang pamilya, yung kongresista ipagtatanggol niya yung kapatid niya o yung kamag-anak niyang mayor kapag kino-question yung budget nito sa kongreso. At sinabi na nga ni Attorney Mikey na you cannot effectively audit your family members, no. So I think madaling i-imagine po ng mga tao na yung malalang korupsyon na nararanasan natin ngayon sa flood control, malinaw yung connection nito dito sa issue ng Nepo baby sa pagkakaroon ng mga kamag-anak na sila yung dapat nag-check sa isa't isa pero pinapabayaan yung isa't isa dahil magkamag-anak nga sila, no? So I hope na umabot din dito hindi lang sa sunod-sunod kundi sa sabay-sabay din. And siguro yung last point, yung sa overlapping constituency, related po ito sa issues ng pagkakaroon ng mga magkakamag-anak in office ng sabay-sabay. Kasi yung pinaka, and I think mas mapag-usapan ito ng mga kasama ko po ngayon. Pero yung idea na may iisang pamilya lang yung may hawak ng governor's office, mayor's office, congressman's office sa isang lugar, sa isang legislative district. Parang kung
isa kang mamamayan na hindi ka sang-ayon dito sa ginagawa ng angkan na ito sa politika, mas kumukonti yung pwede mong puntahan for an alternative, no? So ang gusto nating makita yun diverse views dito sa ating mga distrito, dito sa ating mga probinsya, dito sa ating mga lungsod. And therefore I think mahalagang ituring na at least yung sa kongresista, para sa amin, maganda kung hindi ipagbabawal yung sabay na senador at district representative o senador at party list representative na magkakamag-anak, at the level of the party list mahalaga sa amin yun na dahil talagang para sa mas hindi nadidinig na boses sa ating lipunan yung party list, talagang hindi maganda na nadodominate na ito ng political dynasty. Pero sa usapin ng district representatives, bagamat okay naman kung ipagbabawal natin yung senador at district representative na magkasabay, tingin namin ang priority talaga ay dapat ipagbawal na sabay yung kongresista at yung gobernador or kongresista at mayor na sabay-sabay, dahil yung kongresista din yung yung parang magkikilati sa budget ng mayor, parang hindi tama yun, no? So siguro po in terms of degree, mahalaga po sa atin yung fourth degree dahil at least ako sa lived experiences ko, malapit ako sa mga pinsang buo ko. Mahalaga yung ipagbawal yung successive o yung sunod-sunod dahil nga nagiging mas kampante yung leaders natin kapag feeling nila wala silang malakas na kalaban sa halalan. Dapat ipagbawal yung sabay-sabay dahil hindi effective yung check kung kapamilya mo yung congressman, yung mayor, yung governor, hindi epektibo yung check and balance sa ganung sitwasyon. At related dyan, mahalaga na i-define natin yung overlapping constituencies in a broad way. Dapat hindi porke ibang posisyon yung House of Representatives, ibang posisyon yung governor or mayor ay walang kinalaman sa isa't isa yung mga posisyon na ito at nakababahala sa check and balances again kung isang angkan lang yung may hawak nito. Maraming salamat. Maraming salamat din, Kiko. Kids, akala nyo walang kinalaman ang math sa dynasties, Parabola pala. Baka sa konsultasyon natin, malaman natin, konektado sa halos lahat ng dinastiya. Okay, ngayon naman po. Wow, ngayon lang ako may dalawang mic. Ngayon naman po, pakinggan po natin ang SK Federation President. SK sila mula sa sangguniang lunsod ng Muntinlupa, si Engineer Jonas Abadilla. Magandang umaga po sa inyong lahat, Madam Chair, Senator Risa Ontiveros, Mayor Vico Soto, at syempre po sa ating mga kasamaan po dito sa panel at lahat po ng mga CSOs at lahat po ng mga kabataan. Magandang umaga sa inyo. Marami po tayong mga high school students, tama po ba? High school students, yan po. Sana po tumakbo po kayong SK. Dahil yun po yung ini-encourage po natin, no, sa ating mga kabataan na talagang makilahok sa serbisyo publiko, no. Unang-una po sa lahat sa usapin po ng serbisyo publiko, Madam Chair, at sa lahat po ng ating mga kasama, napatunayan na po natin, no, na ang anti-political dynasty ay posible po sa pamahalaan. Bakit po? Isa pong patunay nito ay ang SK Reform Act of 2015 na nasign po into law ng 2016. Alam niyo po ba na may provision po sa SK Reform Act na within the second civil degree by blood or marriage or consanguinity and affinity, bawal pong tumakbo ang SK or youth leader po na yon sa mga barangay. Kaya po, napatunayan na po ng Sangguniang Kabataan ever since nung 2015, nung naipasa po ito, naisabatas po ito sa Senado, no? Napatunayan na po na kaya po natin sa Pilipinas na magpasa po ng ganitong klaseng batas at anti-political dynasty, no? Kaya po, sa Sangguniang Kabataan, ang stance po ng ating mga kabataan ay talaga namang mag-oppose po tayo sa political dynasty dahil nga po sa mga nasabi po ng ating mga kasama kanina. At pangalawa po dyan, panahon na rin po na i-recognize po natin, no, na hindi po patronage politics po yung dapat manguna sa politika ng Pilipinas at yung name recall politics or yung utang na loob politics po natin, no, sa Pilipinas, na kapag meron pong nahalal na pamilya
nasabi po kanina ni Sir Dino, kanina ni Sir Kiko, na kapag nahalal po yung isang gobernador ay meron po tayong, kumbaga, meron lang po tayong iisang lalapitan, no? Talagang maghalaga yung may alternative po tayo na lalapitan, no? At yun po yung gusto po natin makita ng mga kabataan actually. Gusto po natin na may merit-based po ang paghalal po natin sa ating mga nakaupo sa pamahalaan. Bakit po merit-based? Kasi nga po sa ating mga trabaho, 'di ba po, sa trabaho po na normal na trabaho po na ina-applyan po natin, meron po tayong resume, may CV po tayo. Pero nakikita po natin, meron pong miyembro, wala po tayong pinapatamaan. Sabi nga po ni Mayor kanina na meron pong tumatakbo na wala naman pong credentials. Mas magaling pa po yung mga kabataan at mas magaling pa po yung mga miyembro ng CSOs. Hindi po ba? Tama po ba iyon? So dapat po makita po natin na it's also a sign of meritocracy, no? Na dapat meritocracy sa paghalal ng ating mga elected officials. Mahalaga po 'yon dahil kapag po alam po nating matino at mahusay at tapat pong mamuno ang ating mga ihahalal sa darating pong eleksyon, masisigurado po natin ang ating mga nanay at ating mga tatay, ang ating mga anak maganda po ang kinabukasan. Kaya po yun po yung stance po ng SK sa Sangguniang Federasyon po ng Muntinlupa City. Kaya naniniwala po kami kasi kapag po maganda po ang takbo ng pamamahala ngayon, mas maganda po ang kinabukasan ng ating hinaharap. Kaya po mahalaga po sa amin bilang mga leader kabataan na patunayan po natin na ang anti-political dynasty ay maghahatid lamang po ito ng patuloy na ginagawa po na pagkonsolida ng kapangyarihan sa pamahalaan. Kaya po isa pong mahalagang punto din po sa ating mga kabataan na narito, no? Napakaganda pong sabihin na sama-sama po tayo ngayong umaga na we are against political dynasties due to the following reasons, no. Yung una po ay nako-consolidate po yung power. Ibig sabihin, nasa isang pamilya lang po yung kapangyarihan. At possible po na ma-abuse po ito kasi nasa isang pamilya lang po yung kapangyarihan eh. Hindi po ba? So pangalawa po doon, hindi po tayo nagkakaroon ng check and balances sa loob ng gobyerno. So napakahalaga po yun. Ang SK nga po, napakarami pong audit, requirements, napakarami pong compliance sa Department of Interior and Local Government. So dapat, ano po natin yun makuha po natin yung puntong iyon na kapag po iba-iba pong pinanggalingan ng ating mga halal ng bayan, magkakaroon po ng check and balances po sa loob ng government. At pangatlo po, mapapatunayan po natin sa boses po ng lahat ng mga sektor ng ating lipunan, mapapatunayan po natin that meritocracy is very important, no? Yung pagkakaroon po ng merit. Ultimo sa trabaho po ng entry level ng mga empleyado, kailangan po ganito, kailangan po pasado ka, kailangan college graduate ka, kailangan may titulado ka. Pero sa lahat ng mga halal ng bayan, ano po ba ang sinasabi pong mga qualifications, 'di ba? Can read and write, can speak Tagalog or English, 'di ba po? Edad. So hindi naman po natin nilalahat ang lahat po ng halal ng bayan na hindi po kwalipikado, no? Pero lusot po 'yun mga kababayan. So kaya po mahalaga po na masusi po nating tignan na that anti-political dynasty bill or hopefully mapasa po ng ating ng Kongreso po, no, Madam Chair, ay napaka-importante po, lalong-lalo na po sa mga kabataan na tatakbo po sa mga susunod pong mga eleksyon at magmamana po ng pamamahala, mabuting pamamahala po dito po sa bansa po natin. Kaya po it's a challenge for us na especially our youth members, no, we must educate other people that meritocracy is really important in our government, no. Ihalal ang tapat, mahusay at matino para po magkaroon po tayo ng mas magandang kinabukasan dahil tayo po ang magmamana.
mga kabataan. At doon po natin mapapatunayan na ito po ay pinamana po sa atin, no? Bilang mga kabataan na pag-asa ng bayan. Yun lamang po, Madam Presiding Officer. Madam Chair, Madam Senator, thank you so much po, mga kababayan. Maraming salamat din po, Engineer Jonas. At okay na i-quote si Gato Serizal kasi nga, andito po tayo sa kanyang paaralan. Okay. Ngayon naman po, pakinggan po natin ang Executive Director ng Simbahang Lingkod ng Bayan, si Carlo Abadines. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po, Madam Chair, Mayor Vico. Thank you for masalamat po, no, sa binigyan mo kami ng oportunidad para magbahagi din, no. Gusto ko lang po mag-umpisa sa isang kwento, no, mabilis lang na kwento nung karanasan ko noong 2025 elections. Kami po sa Simbahan Lingkod ng Bayan, nagbibigay po kami ng mga political education. Nag-iikot po kami, sinasabi namin sa mga tao, iboto po natin ang tama, no? Kailangan yung tama, no, yung matino, yung magsiservisyo talaga, no, sa atin. Pero ang karanasan ko noong eleksyon, nung pumunta na po ako at bumoto na po ako, isang pangalan lang po ang nakalagay doon sa Congress. Isang pangalan lang din po para sa mayor. At isang pangalan lang din po ang nakalagay doon vice mayor. At marami po sa kanila at lahat sa kanila konektado sa dinastiya. At napaisip ako doon, kahit ano ang sabihin po natin na voters education, political education, pero kung wala man tayong choice pagdating ng eleksyon, kahit isang tao lang ang bumoto para kay mayor, kahit isang tao lang ang bumoto para kay vice mayor, siya pa rin ang panalo kasi wala siyang kalaban. Mag-uumpisa po ako doon, no, sa ganun na kwento kasi hindi ko lang po yung karanasan. Karanasan po yon ng maraming tao dito sa Pilipinas kasi ang panghawak ng kapangyarihan ng iilan ng mga dinastiya, ito po ang naging impact nun. Wala nang tatakbo, wala nang lalaban kasi para sa kanila ang hirap talunin ng dinastiya. Alam mo, kung binabalikan ko po ang 1987 Constitution, nagtataka ako bakit nilagay yung provision na yun, no? Naging klaro siguro sa mga constitutional framers na alam nila ano mangyayari. Alam nila na hawak ng mga pamilya ang politika dito sa Pilipinas at alam nila na it will get worse kung wala po tayong gawin. Kaya ang panawagan nila sana na magkaroon ng anti-dynasty na klaro po sa konstitusyon natin. Tungkol ng mga sinabi na po ng ating mga panelists, tungkol po ito sa concentration ng kapangyarihan. Kung iilan lang po ang may hawak ng kapangyarihan, wala po mag-check sa kanila. Wala po ang magbabalance sa kanila. At dumadami na po ang research na lumalabas, no? Empirical research. Dati 10 years ago, may ilan lang. Pero ngayon, lumalabas na po ang koneksyon. Dahil po, may isang research na nagsabi, kung hawak po ang kapangyarihan, for example, ng governor, ng district representative at saka ng mayor, hindi po gumagana ang sistema ng accountability natin, ang ombudsman. Bakit? Walang gusto mag-report. Walang gusto mag-file ng kaso kasi alam nila pwede silang balikan na agad ng dinastiya. At dahil po doon, no, nakakatakot po yun kasi ngayon walang choice. Kung may mangungurakot at alam po natin ang nangyayari ngayon sa ating bansa, na konektado naman po talaga, no, ang flood control issues natin kasi nakaupo po yung mga Congress representatives natin dyan. At 83% po ng Kongreso ngayon ay hawak po ng dinastiya. Kaya almost impossible po, no, na hindi natin makakonect ang problema ng korupsyon sa panghawak ng kapangyarihan sa ilan. Tama po ba? No? Alam mo, nakakatawa, no? Nung Catholic Bishops Conference, sa taong simbahan po ko, as early as 1997, sinasabi na po ng CBCP, no, exhortation ng politics, sabi nila, magkakaroon tayo ng problema kasi ang politika natin ay is treated like private property, self for self and family enlargement. At nakita natin ang wisdom ng obispo noon, sabi nila, malito, sa kaya kailangan natin tutulan, no? And so when only a certain group of people, an elite faction monopolizes power, ang common good po, ang karapatan po natin, yun po yung mabaviolate. No? Kaya importante po balikan natin ang wisdom, bakit sinasabi ito ng mga obispo, bakit ito sinasabi ng ating konstitusyon na kailangan tanggalin po natin at i-prohibit ang political dynasties. Para po sa amin, klaro po, no, that we must gun for the gold standard, the highest standard, no. Tayo po ang pinapaglaban po natin ang pinakamataas, no, na para talaga matanggal ang problema.
I agree no sa mga kasama ko po, fourth civil degree ban po no, kasi yun naman po yung katotohanan ng clan politics no. Marami po mga relatives, iba diyan na mga dinastiya, there's at least 6, 7, 8 all the way up to 15, 16 family members no. At yun po yung nag-extend all the way to the first cousin no. Kaya importante na tingnan po natin talaga na hanggang fourth degree ban po talaga yung puntahan natin, kasi ganito naman po talaga gumagana ang politika natin. We also agree that it should be a simultaneous ban on simultaneous and successive, kasi ang problema po doon kung either or lang po siya, nagkakaroon po tayo ng rotation no, nagro-rotate lang po sila. Nakikita naman po natin yan, mayor ka for 9 years, uupo yung pinsan mo for 3 years, tapos babalik ka ulit sa kapangyarihan, di ba? At kitang-kita po natin yan no. Kaya para sa amin importante po yun no. Para din sa amin, ang position din namin bilang organisasyon ay cap of only 2 elective positions per family no, to prevent any form of state capture. So no family should control more than 2 elective posts. Bakit po? Para sa amin, this really addresses no yung participation, allowing competition. Hindi namin sinasabi na bawal completely ang mga pamilya po ha. So clarify lang po namin, hindi po talagang absolute ban. Ang sinasabi namin, isa lang, dalawa lang, para may iba naman, di ba? Ganun palagi yon, no? Huwag nang gaano nang hinay-hinay lang, no? Isa lang, dalawa lang, max, at saka para may iba naman, no? Pwedeng tumakbo. So para sa amin, isang national, isang local. Yung district representative, tama po, no? Parang mas local siya. Sana walang overlapping jurisdiction, kasi nangyayari po yung corruption kung nag-a-align po, for example, ang congressman, governor, at saka mayor, isang pamilya lang yan, doon po nangyayari ang corruption, no? So para sa amin, isa lang, no? Para kontrolado po tayo, no? Para lang po siya, maganda po yung isang sinabi ng isang partner namin, no? Para po siyang business. Kung meron po tayong anti-monopoly, no? May mga competition tayo, same po. No, kailangan natin magpasa ng batas para kontrolin po natin to allow for competition, no. And of course, alam lang po natin na kailangan din parte yung party list, kasi ang party list po ay ginagamit na po ng mga dinastiya, no. I just end with this, no. Para sa akin po, kailangan ipaglaban po natin, we must not settle for anything other than the best version, no. The best version. Naghintay po tayo ng 40 years, mga kapatid, no? 40 years, no? Para lang po magkaroon ng ganitong batas. At kailangan ngayon na binigyan na po tayo ng oportunidad na wakasan ang problema ng political dynasties, we must go for the best, the highest standard. Fourth degree, successive and simultaneous, no? Para walang mga passover, rotation, maximum 2 members of the family at any one point in time, and of course to also reform the party list system, no. At para doon, para talaga magkaroon ng genuine competition. Babalikan ko lang po yung kwento ko. Sana kung mapasa na po ang anti-dynasty bill, hindi na po ako mapipilitan na isa lang ang pwedeng i-shade na pangalan sa aking balota, no. Dumami po yung mga pangalan diyan, no. Yun lang, maraming salamat po. Maraming salamat din po, Carlo. Sige, gagawin natin ito. Hindi lang para kay Carlo, para sa ating lahat. Tapos nakikita nyo, no, nagko-connect-connecta yung mga reflection ng ating mga panelists. Yung sinimulan kanina ni Kiko na yung ekonomiya din ng dynasty, bukod sa politika ng dynasties. Yung ekonomiya, may reflection din dyan si Carlo, di ba? Kung may demand tayo na mas malawak na partisipasyon ng mamamayan, kailangan may supply. So, kailangan reformahin natin yung sistema para bigyang daan yung ganyang mas maluwag, mas competitive, mas merit-based na politika. Okay, ngayon naman po, pakinggan po natin ang Pangulo ng Liga ng mga Barangay mula po sa lungsod ng Mandaluyong naman, si Darwin Fernandez. Good morning po, Mr. Chair. Sa ating pong Mayor Vico Soto, sa lahat po ng panelists, sa inyo po lahat, good morning. Kanina po, habang papunta po ako dito, iniisip ko yung sasabihin ko about dynasty. Kasi po, ako po yung taga Mandaluyong. Ang ginawa ko po, tinanong ko yung aking anak na grade 12 student. Sabi ko, anak, ano masasabi mo about sa dynasty? Ang sabi niya sa akin, 2 bagay. Ang unang bagay, sabi niya, maganda kasi may continuity lahat ng mga projects. Pero hindi maganda kasi nalilimitahan yung mga taong gusto manungkulan dahil mas may marami pang tao na matalino at magaling dun sa mga
ilang apelyido na nakikita natin. Ano po ibig ko sabihin dito? Kung gustong-gusto po natin to na pag-uusapan po to, pero mas aktibo po talaga dito yung mga kabataan. Ako po, ang hiling ko po sa ating chairwoman po, na turuan po natin lalo ang mga kabataan, kayo pong mga kabataan, ang talagang pag-asa ng bayan. Kasi kung magiging matalino tayo sa pagpili po ng mga nanunungkulan, hindi porkit po yung isang pangalan ay lagi nakikita, magaling na, hindi natin alam na mas may marami pang magagaling na hindi lang nakikilala yung kanilang pangalan. Kaya po, voters education po, importante, malaman natin, makita natin na ang politika po ay dapat hindi lang sa isang pamilya, dapat po lahat po ay may pagkakataon magsilbi sa bawat pwesto po sa pamahalaan. Yun lang po at maraming salamat po. Ngayon, ikaw bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento mo sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa.